Asher, ano ang mga nilalaman ng mga dokumentong isinumite ni Senator Amy Marcos sa Ombudsman? Monica, mga paglabag sa batas at saligang batas at iba pang mga natuklasan sa pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations. Ito ang nakadetalye sa Chairman's Report na sinumite sa Ombudsman ni Senador Amy Marcos, Chairman ng Komite. Personal na dinala ni Senador Amy Marcos sa tanggapan ng Ombudsman ang Chairman's Report batay sa 3 Senate hearing ng komite. Kaugnay ito ng pag-aresto kay former President Rodrigo Duterte at pag-turnover sa kanya ng pamahalaan sa International Criminal Court o ICC. Inirekomenda nito ang ilang kaso laban kina Justice Secretary Crispin Remulla at sa kapatid nito na si Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla. Kabilang rin dito sina Philippine National Police o PNP Chief General Romel Marbil, PNP Criminal and Investigation Detection Group o CIDG Chief Major General Nicolas Torre III at si Special Envoy on Transnational Crime Ambassador Marcos Lacanilaw. Aniya, dapat tuluyang imbestigahan ang kasong ito ng Ombudsman dahil marahil ay may kriminal at administratibong paglabag ang nasabing mga opisyal ng pamahalaan. Tinatransmit ko ang Chairman's Report na bunga ng Senate investigation on the arrest and extraordinary rendition of President Rodrigo Duterte na tinangay siya hanggang sa Hague at mukhang maliwanag na maraming linabag sa batas, sa saligang batas at pati sa international law. Kaya mananagot, kinakailangan kung mapatunayan ang lahat na ito, ang ilang napakatataas na opisyal natin, 2 cabinet member, ang Chief of Police, si General Torre at si Ambassador Lacanilaw. Nagpasalamat naman ang presidential sister sa pagkilala sa naging investigasyon nila ng British-Israeli lawyer na si Attorney Nicholas Kaufman, abogado ni dating Pangulong Duterte sa ICC, na planong gawing suporta ang Senate inquiry sa hiling nilang mapalaya ang former president. Kinakailangan talagang ipapaabot ko sa lalong madaling panahon basta makatulong at ang alam natin, ang sino mang Pilipino ay may karapatan manatili sa sariling bansa at ipagtanggol ng sariling husgado. Monica, nilinaw naman ni Senador Amy Marcos na dinala niya sa Ombudsman ang Chairman's Report kaugnay ng kaso ni dating Pangulong Duterte dahil dito naman anya talaga dinadala kung may paglabag ang government official. Naniniwala ang mambabatas na walang bias o pagkiling at walang takot ang Ombudsman na kasuhan at parusahan ang mga karapat-dapat na parusahan. Yan ang latest dito sa tanggapan ng Ombudsman. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr., live mula sa Quezon City.